Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, pag-uusapan naman natin yung question ng ating mga kababayan na kung pwede daw bang kuhanin ang ating mga family members sa Pilipinas. So ito guys, good news sa atin itong mga Pilipino. Kasi dito sa Poland is may tinatawag na family reunification, which is pwede mong kuhanin ang family members mo sa Pilipinas kahit temporary residence card pa lang ang hawak mo. So, dito guys, hindi natin pag-uusapan yung kung dapat ba is 5 years to 10 years ka nag-stay sa Poland. Hindi po. Basta kahit may temporary residence card ka, is pwede mong kuhanin ang family members mo. Pero dapat i-provide nyo po yung mga documents na needed. So, ano ba yung dapat na requirements na nating i-prepare? So, number 1 po is yung proof of income. So, yung proof of income po is yung katunayan na kaya nating buhayin or suportahan ang family members natin dito sa Poland. So, number 2 po, ang stable accommodation. So, ang stable accommodation naman po is yung titiran ng pamilya natin pagdating dito sa Poland. Kahit man po is rentahan yan, okay lang po. Basta manghingi po kayo ng kontrata dun sa may-ari ng inuupahan nyo. So, at ang pangatlo po is insurance. So, kailangan po natin i-provide ang insurance ng family members natin dito sa Poland kasi po napaka-importante niyan at kailangan din po natin ipasa yun dito. So, pag yun po ay na-prepare nyo, yung tatlo na yon is may mga additional documents na dapat din pong i-prepare like birth certificate, marriage contract, and passport copy. So, madali lang po yung birth certificate, marriage contract, at saka passport copy. At pag yun po, na-prepare na yun lahat, is pupunta po kayo sa malapit na bobodship sa inyong lugar o yung tinatawag nila ng Uchon Bebodski dito sa Poland. At pag naipasa nyo na po lahat, ang lahat ng dokumento is kailangan more patience po sa paghihintay kasi po tatakbo din po yan ng mga ilang buwan bago natin malaman yung resulta kung i-approve ba nila o hindi. At magbibigay rin naman po kasi sila ng notification through letter. So, magsisend sila sa iyo ng letter kung approve ba o hindi. Or kung meron kang pwedeng tawagang tao doon sa boardship, is pwede mo naman siyang i-follow up every week. So, kapag na-prepare na po natin yan at naipasa na sa boardship, maghihintay na lang po tayo ng resulta kung approve o hindi. Pero kung na-approve naman po, ang susunod na step natin is ipo-forward po natin yung approved results sa ating mga family members sa Pilipinas para po makapag-set sila ng appointment sa embassy sa Pilipinas for family reunification. So, yung mga lahat po na dokumento na galing dito sa Poland is ibibigay nyo po yan original. Pagdating nyo po, pagbigay nyo po sa family members nyo, pupunta po sila ng embassy at ipapasa po nila yon. Depende na lang po sa embassy kung ano yung magiging interview. Pero mostly po, ang magiging interview niyan is personal lang din po. Personal information or kung ano yung relasyon mo sa kumukuha sa'yo. Yun lang din naman po kasi yung mga interview dyan. So, kapag nakakuha na ng visa yung family members mo, is bibilan mo na lang din ng ticket kung dami ticket man yung ginamit nila sa visa appearance. So, kapag yun, nakaraos na kayo, ala, congratulations! Andito na ang pamilya mo, makakarating at makakarating na ng Poland. So, sana guys, nakatulong kahit pa paano tong maikling, maikling video ko para sa family reunification. So, para sa akin is, kung may trabaho ka naman kasi dito sa Poland is madali mo lang din naman maipoprovide yan. Kaya nga lang talaga kung minsan kasi mayroong subscriber na nag-message sa akin is 3 daw yung anak niya na mag-aaral daw dito sa Poland. Pero sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung mako-covered siya ng preschool dito, pre-education dito sa Poland. Kasi meron akong kaibigan na
hindi naman sila hindi sila inapprove. Kaya yung anak niya is nag-aaral ngayon sa private sa Warsaw. Pero i-try pa rin natin, malay nyo pumasok pa rin sa qualification. Pero kasi yun talaga yung experience ng kaibigan ko. Kasi si baby naman kasi siya, Polish citizen siya, kaya talagang pre-education siya. So, kayo guys, kapag nadala niyo na yung family members niyo, mas maiging magtanong-tanong din kayo para or mag-research din kayo para malaman niyo kung ano yung mga benepisyong makukuha ng pamilya niyo pag nandito na kayo. So, kasi nga, 'di ba dito kasi sa Poland kapag nag 65 years old is automatic din kasi is meron silang um, nakukuha every month or meron silang benefit sa gobyerno. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!